Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, Ay, nagsalita na po si Presidente Bongbong Marcos na siguro hindi na makatiis. At ito nagsalita na itong ating presidente. At tila ba ito'y patama dun sa mga Duterte. Basahin ko pagkatapos ay pag-usapan natin. Sabi ni Presidente Bongbong Marcos, sinisiraan nila ako dahil hindi na nila makuha ang gusto nila sa akin. Walang palakasan sa administrasyon ko. Kahit kakampi pa kita, kung may kasalanan ka, mananagot ka. Hindi yan pamumulitika. Hustisya yan. Matapang Atapang na pananalita galing sa atapang na tao atapang nung salita sinisiraan nila ako. Sino-sino ba yung naninira sa kanya? Sino pa ba? Wala namang ibang naninira sa kanya kundi ang mga Duterte lang saka yung mga kaalyado ng mga Duterte. Sino-sino ba yon? Yung mga nagsisigawan dyan sa maisog. Diba? Ang mga naninira dito kay Pangulong Bongbong Marcos ay itong unang-una, itong pamilya ng mga Duterte. Pangalawa, yung mga alipores ni Duterte. Tapos yung ibang mga fans. Yung mga trolls. Yan po yung naninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Bakit daw siya sinisiraan? Dahil hindi na nila makuha ang gusto nila sa akin. Etong mga to kasi mga kababayan, siguro maraming gustong mangyari. Maraming hinihingi. Siguro naniningil kasi nga, di ba, nagkaroon ng tandem Siguro, bago nagkaroon ng tandem, katakot-takot na na usapan mga kababayan. Ganito, tutulungan kita. Pero ganito, ganyan. Nung mga unang mga taon siguro, nakukuha nila yung gusto nila. Diba? Noong unang ilang taon, nakukuha nila gusto nila. Pero nung bandang huli na, kaya sabi ni Presidente Marcos, ako'y sinisiraan dahil hindi na nila makuha ang gusto nila sa akin. At dagdag pa ni Presidente Marcos, ngayon hindi nyo talaga makukuha na yung gusto nyo sa akin. Hindi nyo na ako babubudol, hindi nyo na ako matutulongges. Dahil walang palakasan sa administrasyon ko. Walang palakasan dito sa administrasyon ko. Kahit kakampi pa kita. Aray naman. Aray naman. Sara Duterte, Ma'am BP Sara Duterte, makinig ka. Walang palakasan sa administrasyon ko. Kahit kakampi pa kita. Yung mga dating kakampi ni Pangulong Bongbong Marcos, kaya wala pinagtatatanggal na kasi ayon kay Presidente Marcos, walang palakasan dito. Kung nagkasala ka. Sino ba yung mga unang-unang nakapwesto dyan nung nagsimula si Presidente Marcos? Ang nakita natin dyan, si Vic Rodriguez. Nabilita pa nga yan mga kababayan. Daming neto pinera Na blind item pa yan mga kababayan Attorney Trixie Cruz Angeles, napwesto rin sa gobyerno, pero palpak. Harry Roque, yung asawa ni Harry Roque, nagtatrabaho kay Presidente Bongbong Marcos, tinanggal sa pwesto. Bakit? Ang ingay kasi nung asawa. Ang ingay ni Harry Roque. Sino ba naman ang papayag na sinisiraan ako ng asawa mo? Hindi mo pinagsasabihan, hinahayaan mo lang. Tapos gusto mo manatili ka sa gobyerno ko? Hindi pwede yun. Kaya sibak agad mga kababayan. Kaya galit na galit si Harry Roque. Kasi mga kababayan, nung unang salang pa lang, marami na silang nakuha kay Presidente Bongbong Marcos dahil nga sinuportahan siya. Pero etong naglaon,
biglang nagbagong ihip ng hangin. Ang dami nila mga ginawa sigurong mga katarantaduhan. Nabisit na siguro si Presidente Marcos, kaya sabi niya, kahit kakampi pa kita, kung may kasalanan ka, mananagot ka. Oh. Di ba? Kahit kakampi pa kita. Madam BP. BP Sara Duterte, makinig po kayo. At mukhang para sa inyo ata itong sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Kahit kakampi pa kita, kung may kasalanan ka, mananagot ka. Oh, wala kasing palakasan sa administrasyon ko. Mananagot ka at hindi yan pamumulitika. Ang tawag daw dyan ay hustisya. So natututa na si Presidente. Palakpakan natin si Presidente Bongbong Marcos Medyo nagiging medyo matalas na yung kanyang mga pananalita. Medyo natututo na mga kababayan na lumaban at magsalita dito sa mga naninira sa kanya. Pero para sa akin, mga kababayan, sa tingin ko kulang pa ito. Kulang pa ito. Yung ganito mga salita, matalim na yan. Masakit na yan kung kakampi ka niya at nakarinig ka ng ganitong salita. Kung kayo tinatamaan na, medyo masakit na yung pananalita ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero, kulang pa rin Para sa akin, kulang pa rin. Kasi kinakailangan ang gawin ni Pangulong Bongbong Marcos, yung sinasabi niya, ay i-action niya. Mas maganda yun, ganun. Diba? Kasi, naririnig natin siya, katulad nito. May mga salita siya na talaga na mga pinapalakpakan natin. Kasi nakikita ko dito na sinasabi niya na walang-wala ditong palakasan. Kahit kakampi kita, kapag may kasalanan ka, mananagot ka. Okay na yung ganun salita. Pero, sana naman, ay aksyonan niya. Kasi, anong nangyayari? Minsan, puro salita Tapos, magugulat ka na lang, hindi ako sumusuporta sa impeachment. Diba? Ikaw ang presidente. Binoto ka ng milyong-milyong mga kababayan natin. Pipinwesto ka dyan. Tapos itong mga tulongis na to, sisiraan ka ng sisiraan. Dapat, aksyonan mo. Yung salitang ganito, okay naman to Masakit na pananalita. Pero mas gusto ko sana na i-action ni Pangulong Bongbong Marcos yung sinasabi niya. Diba? Walang palakasan sa administrasyon ko. Kahit kakampi pa kita, may kasalanan ka, mananagot ka. Di ituloy ang impeachment. Ituloy ang mga kaso. Diba ganun yun Huwag ka nalang magsasalita kasi. Presidente Marcos, hayaan mo na lang yung iyong mga tao at itong ating mga kababayan na sumisigaw na i-impeach si Sara Duterte, hayaan nyo na lang, huwag nyo nang kontrahin. Diba? Kasi minsan yung sinasabi ni Presidente Marcos, iba dun sa ginagawa niya Kaya minsan inis yung mga kababayan natin So katulad dito, nagsalita ka na ng ganyan, panindigan nyo na Mr. President. At sana, aksyonan ninyo. Patibayin ninyo yung sinabi ninyo sa pamamagitan ng aksyon. Yun po ang talagang matatag, matibay na leader. Patunayan ninyo na hindi kayo weak leader. Di ba, Mr. President? Patunayan ninyo na kayang-kaya nyo sila. Kasi unang-una nasa likod nyo naman ng taong bayan Di po ba? Nasa likod po ninyo ang taong bayan. Hindi naman po kayo mapapatasik ng mga yan kasi ilan lang piraso yan sila. Mas marami po, majority po ng mga Filipino ay kakampi ninyo. Kaya kung ganitong mga salita ninyo, dapat dagdagan ninyo ng gawa. Pakitaan ninyo na hindi kayo weak leader. Pag minura kayo, murahin nyo rin. Pag pinagbantaan nyo, huwag nyong pagbantaan. Kasi baka magkakaso kayo. Di ba? Hayaan nyo lang sila. Pero, utusan ninyo yung inyong mga tao na pagpanagutin itong mga to. Di ba? Ganun po ang leader. Ipakita nyo na hindi kayo weak, kagaya nung sinasabi nila. At pakita nyo na hindi kayo bangag.
Katulad ng sinasabi nila. Ganun po yan, Mr. President. Gawin niyo akong advisor. Gawin niyo akong advisor. Sigurado lahat ng advice ko sa inyo, talaga naman magugustuhan ng ating mga taong bayan. Gawin niyo akong advisor. Advisean ko kayo ng mga petmalong advice. Tapos yung mga may ingay na yan, patatahimikin natin yan. Hindi patatahimikin na gugurgurin. Wala po sa ating ugali ang manggurgur. Dapat lahat po ay dumadaan po sa hustisya, sa tamang proseso, sa due process. Total, sinasabi nyo, hindi yan pamumulitika, hustisya yan. Lahat dadaan natin sa due process. Wala pong tokhang-tokhang. Ganun po, Mr. President. Ako kayo nangangailangan ng advisor. Just call me and I'll be there. Yan lang, lang eh. Simple, mga kababayan, di ba? Kung ako presidente, siguro mga matagal na nakulong tong mga to eh. Ang bait kasi ni Mr. President. Ang bait mo kasi, sir eh. Dapat minsan yung sungay nyo medyo ilabas nyo ng konti. Pag naman po sobrang baitin nyo, baka kasi alam nyo yung mababait, kinukuha ni Lord agad dyan. Kaya kailangan pa kayo ng bansa. So, huwag pa kayo masyadong magpakabait kasi pag sobrang bait, baka kunin ka na ni Lord agad-agad. Di po ba, ating mga kababayan? So, yun lang po. Napakaganda ng sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. At kaya ng mga salita ng hindi weak leader. Yan po ang salita ng mga strong leader. Pero mas magiging strong leader kapag yung salita mo ay ginagawa, ina-action. Diba? So, ilan po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.